And at this point po, nais ko naman pong i-introduce sa inyo po ang mga tao behind the scene ang nagpapagod po para po mabigyan po tayo ng magandang training webinar series. Unang-una po ay nais ko pong ipakilala sa inyo po ang aming hepe, ang Chief po ng Training and Manpower Development Services Section or TMDSS. Walang iba po kundi si Dr. Maria Sherito Siladan. Kasama rin po namin si Forrester Zenaida Reyes, Forrester Moreno Santander Jr., Miss Margie Dizon, Forrester Jeriel Payuan, Forrester Christian Amante, at yours truly po, Forrester Jennifer Arce Buche. At ngayon po, nais ko rin naman pong i-introduce sa inyo ang ating speaker for today. Alam ko po, nakita niyo na siguro siya sa inyong TV dahil sa maraming interviews na siya po ay napabilang. Marahil ay nabasa niyo na rin po sa iba't ibang mga articles. Siya po ay graduate po ng Forest Products Engineering sa University of the Philippines, Los Baños at nagtapos din po ng kanyang MS in Environmental Science sa parehas na universidad. Sa kasalukuyan, siya po ay Senior Science Research Specialist under po ng Pulp and Paper Section, Product Section, under po ng Technology Innovation Division. Walang iba po kundi si Engineer Cesar Austria. Ayan po ang kanya muna pong larawan as of the moment. Mamaya po mas makakasama pa po natin siya. So now, alam ko po excited na po kayo na mapanood at malaman ang step-by-step ng skeletonized leaves processing. Di ba po nagkaroon tayo ng pandemya na kinakaharap natin ngayon? So nalimitahan po ang ating paggalaw, nalimitahan din po ang paglabas sa ating mga bahay. Dahil din po dito, na-explore po natin yung may iba't iba po pala tayong talent. Marami sa atin ay natutong magluto, natutong mag-bake, at ang usong-uso po ngayon ay naging certified plantito or plantita. Sino po ba ang guilty dito? I know marami po sa inyo ang mahilig sa halaman. Mamaya alamin po natin kung sino sila, kung okay lang po sa inyo. And dahil po dito, yung parang mga dahon sa paligid natin ay pwede po pala nating magamit at ma-convert sa mas maganda pang item na maaari din po pala nating ipang-decorate. So ito po yung matututunan natin today, yung pag-skeletonize po ng mga dahon. So ano-ano po ba yung mga kailangan at ano-ano yung mga prosesong involved dito? Bakit po ba maganda ang technology na ito? Unang-una po, ito ay simple lamang at madaling matutunan. Pangalawa, kahit anong edad po ay kaya po itong matutunan. Siyempre po, yung mga bata po na ages 5 and below, medyo mahihirapan pa. Pero yung ating pong mga young teens, especially po kung wala pa silang pasok, maaari po silang mag-engage sa activity na ito. Ang ating din pong mga kasama sa bahay na mga senior citizen ay pwede rin pong matuto. Alam ko po, excited na po kayo na malaman po ang proseso ng skeletonized leaves processing. Kaya sabay-sabay po natin panoorin ang ABP na ito. Maraming salamat po.
maraming salamat po sa mga tao behind the scene na nagpagod po upang makabuo po tayo ng ABP. Ang ganda po ng ating ABP, di ba po? I'm sure nakita niyo po yung mga proseso at I'm sure din po na mayroon na po kayong question in mind, ay gusto na po kayong i-clarify. Pwede na po tayo mag-start na mag-type po ng ating mga tanong sa ating chat box or comment box. Isa-isa po natin yung sasagutin hanggat may time pa po tayo mamaya po sa ating open forum. So as of the moment po, meron lamang po kaming kaunting reminder para patuloy po tayong makaiwas sa COVID-19. Maraming salamat po. Ayan po, so alalahanin po natin parati, i-practice po natin ang paghuhugas ng kamay na hindi po bababa sa 20 seconds. Practice din po natin ang social distancing at higit po sa lahat, pag nalabas po ng bahay, ay magsuot po tayo ng face mask at face shield at kung hindi naman po kailangan, ay matatili po tayo sa loob ng ating mga bahay. So yan po ang aming mga safety reminders para po sa inyong lahat. And now, the floor is open for our open forum. So simulan na po natin ang tanong, pero kamustahin po muna natin ang ating resource person, Engineer Cesar. Ready na po ba tayo? Hi, hello. Magandang umaga sa ating lahat. At maraming salamat. Morning, Jen. Okay po. Sir, so meron na po tayong unang tanong. So ito po, saan po nabibili ang caustic soda at ano po ulit ang ratio nito sa tubig? Okay. So, ang caustic soda, isa yan sa mga ingredients sa paggawa ng sabon. So, basically, nabibili yan sa mga chemical supply store. Pero, dito sa lugar namin sa Los Baños, alam ko ang caustic soda ay nabibili rin sa mga drugstore. Unang-una dyan sa Mercury Drug. Pagtanong nyo lang kung may nabibili sa kanilang caustic soda or sodium hydroxide. Ngayon, kung wala kayong mabibiling sodium hydroxide, yung tinatawag po nating liquid sosa na nilalagay natin pantunaw ng mga dumi natin sa lababo at sa inodoro, ayun po ay gawa sa caustic soda. At kung may kakilala kayo naggagawa ng sabon, mangyaring manghingi kayo o magtanong kung saan sila bumibili. At yun lang po ang aking pwede. Salamat po. Okay po, maraming salamat po. So ito naman po pala ay readily available lang po sa ating sa market. So madaling hanapin. Okay po? Next question po ay galing po kay Miss Elizabeth Tamboboy. What's the measurement of the... Ay na po pala yung tanong niya. So another question po from Miss Mariel Aringo. Ano-ano pong mga dahon ang madalas na ginagamit para gumawa ng skeletonized leaves? At gaano po katagal yung pagluluto ng bawat dahon sa caustic soda plus water solution? Again, ang question po, ano pong mga dahon ang madalas na ginagamit para gumawa ng skeletonized leaves? At gaano po katagal yung pagluluto ng bawat dahon sa caustic soda plus water solution? Okay. So, nakalimutan ko pala banggitin kanina na itanong din pala yung proportion ng paglagay ng caustic soda sa tubig. So, ang usual na ginagamit namin is 1% caustic soda solution. Ibig sabihin nun, sa kada 1 litro ng tubig na iyong gagamitin sa pagluluto, maglalagay lang po tayo ng 10 gramo na caustic soda or 1%. Kung minsan, kung medyo matigas po ang dahon, ay maaaring pwede natin gawin 2%. So, ang pagluluto po ay depende po sa edad, sa species,
at sa laki ng mga dahon. Kasi malimit po, hindi ko matured na yung dahon, ganito lang ho ang pagluluto niyan. So, madalas po umaabot po ang pagluluto mula 15 minuto at maaari siyang tumagal ng hanggang 2 oras. Ang indikasyon lang po para malaman natin kung ito'y luto na ay after 15 minutes, kukuha tayo po ng 1 pirasong dahon or 2 pirasong dahon at ating aalamin kung ang mga laman po nito ay uti-uti nang nalulusaw o natatanggal sa kanyang mga grains. So ito po yung pinaka-main indicator kung ang dahon ay siyang naluto na. At yung katanungan po kung ano po mga dahon, malimit po ang aming kinukonsidera sa pagluluto ng dahon para pag-skeletonize. Ito yung po yung may mga distinct, matured at rigid yung venations. Ibig sabihin po yung makikita nyo naman po na medyo matitigas ang kanyang mga skeleton or venations at siguro at yung isang kinukonsidera natin yung maturity ng dahon. At isa sa mga siguro ang mga examples na pwede kong banggitin, unang-una ang ginagamit madalas ay ang dahon ng guyabano, dahon ng mahogany, dahon ng rambutan. Gumagamit din kami yung mga dahon ng mga rubber trees. Hindi po yung rubber tree na ginagamit ngayon natin na ornamentals. Pero nasubukan ko na rin po siya at maaaring pwede po din natin siyang gamitin. Mga fruit trees po, pwede rin natin gamitin yung dahon ng mangga, dahon ng rambutan, dahon ng lansones, at pati rin ho ang dahon ng bayabas, pwede rin po siyang iluto. So lahat po na nakikita nyo na medyo rigid or matigas ang kanyang venations, ay pwede natin pag-aralan. So wala naman pong mawawala sa atin dahil ang mga dahon naman ay nakukuha natin madalas ng libre sa ating kapaligiran. So ang pinakamahalaga po ay ating pag-eksperimentuhan or we need to explore kung paano natin sila ipoprocess. Ang mahalaga po ay alam natin yung tamang dami ng ating gagamitin na caustic soda kapag tayo ay nagluluto na. So banggitin ko po ulit, ito po ay lumalaro mula 1 to 2% ng caustic soda at ang oras ay mula 15 minuto hanggang sa 2 oras na pagluluto. Ito po ay nagdidepende po sa klase ng dahon na ating ipoproseso. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Cesar, sa pagsagot po ng ating tanong. Hoping po kami na meron po kayong mga notebook or papel para na ino-notes po natin yung mga importanteng points po na binabanggit po ng ating resource person. So, next question po ay manggagaling po kay Ms. Rachel Apales. After bleaching at pagbanlaw sa malinis na tubig, papatuyuin po ba muna ang skeletonized leaves bago mag-proceed sa dyeing? Again po ang question niya, after bleaching at pagbanlaw sa malinis na tubig, papatuyuin po ba muna ang skeletonized leaves bago mag-proceed sa dyeing? Hindi na po. Pagkatapos mo natin siyang i-bleach or paputiin, pwede na po natin siyang idiretso sa hugasan. Ang kadahilanan po bakit natin siya hinuhugasan ay para po manatanggal natin yung sobrang bleach doon sa dahon at para hindi na siya magkaroon ng reaction kapag nilagyan na natin ng pampakulay. So ang mahalaga po ay mahugasan natin ng maigi at pag siya'y nahugasan, pwede na natin siya ilagay sa ating dye solution. So ang dye solution, dalawa po ang pwede nating proseso dyan. So para lang po tayo nagtitina ng ating mga damit, ito po ay pwede nyong gumamit ng mga basic dye o yung mga direct dyes na tinatawag, katulad ng ginagamit natin sa mga damit natin, ng mga direct dyes na jobos, or pwede rin tayong gumamit ng mga basic dye na ginagamit sa mga industrial applications. So pwede nyo siyang pakuluan, pakuluan sa kumukulong tubig, at katulad ng damit, pwede nyo lagyan ng asin kung sakasakali para mas higit na kumapit ang kulay niya sa ating skeletonized leaves. Maraming salamat po. Thank you po, Sir Cesar. Again po, reminder lamang po, huwag po natin kalimutan na mag-fill out po ng ating evaluation form. Ang link po ay nasa ating chat box or comment box para po sa ating overall rating. Ang 5 po ang pinakamataas at 1 naman po ang pinakamababa. Maaari din po kayo maglagay ng 3.5, 4.5,
kung ano po ang nais niyong i-rate. So maraming salamat po. At ngayon po ay next question, manggagaling po ito kay Forester Jennifer Conda. Usually, the process presented is para sa matigas na dahon. Meron po bang innovation, process, technology for the soft leaves like ferns? Salamat po. Again, the question, usually the process presented is para sa matitigas na dahon. Meron na po bang innovation, process, technology for the soft leaves like ferns? Okay. So, I guess, si Miss Jen is one of the researcher, no? Ang iniisip ko before kasi we were just using rigid leaves with rigid venations. Pero we have not tried using or hindi panahon namin nasubukan gamitin yung mga malalambot na dahon. Pero basically, based on research or yung mga nabasa ko noon, ay minsan ang ginagawa lang nila ay hinahayaan lang nilang matunaw sa dahon sa tubig or pinababayaan nilang mabulok. But still, I cannot guarantee na ganun po ang mangyayari. So as of this time po ay wala po kami na natutuklasan o na nalalaman na proseso kung paano natin ikukunin yung venations or skeletonized portion ng mga soft leaves na katulad na nabanggit ni Miss Jen na fern leaves. Salamat po. Thank you, Sir Cesar. And now, kay Ms. Maricris Cabigas, ma'am, pwede po ba makahingi ng copy ng video presentation nyo? Ma'am, huwag po kayong mag-alala, mapapanood nyo po muli ang aming video presentation dahil po ito ay i-upload po sa aming DOST FPRDI Facebook page at sa aming YouTube channel. Kaya maaari nyo po itong panoorin muli. Maaari nyo rin pong ibatahin ng inyong mga kakilala upang mapanood po muli itong webinar na ito. And next question po natin from Ms. Mariel Siladan. Yung featured dye po ay Jobus, aka fabric dye. If ang meron po sa bahay ay food color, pwede rin po ba yun? Again, yung question po ay yung featured dye po ay Jobus, aka fabric dye. If ang meron po sa bahay ay food color, pwede rin po ba yun? Okay, Ms. Mariel, sa kaso ng food coloring, based on our experiments, we have not tried or hindi pa ho namin nasubukan ang food coloring. Although alam naman natin na medyo may kamahalan ng food coloring. But it depends siguro kasi alam naman natin na medyo may pagka-organic ang food coloring and later on, mabilis siyang magbago kung sakasakali. So kasi ang isang konsiderasyon natin, ang kinukonsidera natin, kapag tayo ay nagkukulay ng dahon, ay gusto natin ay ma-retain niya yung color niya all throughout. So, I'm not sure about the performance or ano ang magiging kalidad kapag food coloring ang ating ginamit. At maaari meron din mga food coloring na may ginagamit silang pampakapit or tinatawag nating fixing agent. So, basically, ang napag-aralan pa lang namin sa pagkukulay ng dahon ay yung mga tinatawag natin mga synthetic dyes o yung mga direct dyes na tinatawag. Maraming salamat po. Thank you, Sir Cesar. So hopefully, Ms. Mariel, nasagot ni Sir Cesar ang inyong katanungan. Next question po, for Ms. Honey Magubat, pwede po bang gamitin ang used toothbrush para po pambrush? Tama po kayo. Isa po yan sa mga bagong innovasyon na nakita namin. Lalo na pag nagpuproseso tayo ng malalaking dahon. Kasi before po, nung kami ni-introduce namin itong skeletonized leaves production, ang aming pong nagiging target at that time ang mostly mga maliliit na dahon. Katulad po ng dahon ng guyabano, dahon ng langka or ibang mga fruit trees. So, nung mga panahon yun, ang mga ginagamit namin ay mga lumang toothbrush. So, ito po ang ginagamit namin para uti-uti namin natatanggal ang laman ng nanggagaling sa dahon. Pero itong bagong nakita namin, dahil ang footbrush or shoe brush ay magkasing hawig sila o kaparehas ng fibers ng mga toothbrush, ay nakita namin na mas mainam din na mas gamitin
ang shoe brush sa pagtatanggal ng laman ng mga dahon. Lalong-lalo na kapag malalaki na ang dahon na ating ipoproseso. Katulad ng nakita nyo sa video, ito po ay dahon ng kakao. At ang kakao po, kapag niluto po ng mga mahigit 2 hanggang 3 oras, ay makikita mo ang ganda ng kanyang venations pag ito ay nabuo at lalong-lalo na pag ito ay nakulayan. Maraming salamat po. Thank you po for your answer, Sir Cesar. So yung mga pala shoe brush po natin na luma, meron pa po palang paggagamitan, so wag po nating itapon. Baka pwede po nating magamit ngayon sa ating bagong project na skeletonized leaves. So next question po tayo. From Miss Bea Gunsay, kapag po magpapakulo ng leaves, okay lang po ba na crowded po yung leaves doon sa kaldero? Or dapat po na sila po ay magkakahiwalay? Unti-unti lamang po ang nakalagay na volume ng leaves sa kaldero para po mas maganda yung kanyang pagpapakulo. Salamat po. Again, Sir Cesar, the question, kapag po magpapakulo po ng leaves, okay lang po ba na crowded po yung leaves sa loob ng kaldero? Or dapat po unti-unti lang po ang volume ng leaves per kaldero? Sir Cesar, makiki-on po ng ating microphone. Okay. Salamat po. Pasensya na. Sa pagpapakulo po ng ating dahon, no? Pinakamainam pong proseso, paraan ay ang dahan-dahan nating paghuhulog ng dahon sa ating lutuan o sisidlan. So kung meron tayong caustic soda solution na 1%, example, meron tayong 10 litrong tubig, nilagay natin sa ating stainless steel na sisidlan at ating pinakuluan sa pamamagitan ng 100 gramong caustic soda dahil 1% po ng 10 liters. So ito, ulitin ko po, no? Sa 10 litrong tubig, maglagay po tayo ng mahigit hindi po, sorry po, hindi 100 gramo. Mga 10 grams lang po ng caustic soda at ating pong pakuluan. At pag kumukulo na po, dahan-dahan po natin iuhulog ang ating mga dahon. So yung dahon po ay pwede naman po siya maging crowded as long po na ang mga dahon po ay pwede mong uti-uting napapasok ng caustic soda solution. Ang mahalaga po ay makapenetrate yung ating chemicals o yung caustic soda doon sa dahon natin na pinakukuluan. Kasi ang pinaka-importante ko kasi yung chemicals ay makapasok sa dahon na ating ginagamit. Yun lang po. Maraming salamat po, Sir Cesar. Excuse me po. Ngayon po ay entertain naman po natin ang question po ni Miss Alma Lamparas. Kung chlorine granules ang gagamitin, gaano kadami ang itutunaw sa tubig? So kung granules, ang caustic soda po ay nabibili natin granules or flakes or minsan powder din po. So kung may 5 litrong tubig tayo or 10 litrong tubig, magdi-dissolve lang po tayo ng mga 10 grams na caustic soda. So as much as possible po, kung tayo ay magluluto lang po tayo ng konting caustic soda. Ang iniiwasan po natin ay yung mapasobra ang caustic soda natin kapag tayo nagluluto. Katulad po na nabanggit ko kanina, ang bawat dahon ay may kanya-kanyang requirements pagdating sa pagluluto. Katulad po, for example po, yung guyabano, sa 10 litrong tubig po, gagamit lang po tayo ng mga 10 grams na caustic soda. Sa pagdating po sa kakao na dahon, sa 10 litrong tubig po ay gagamit po tayo ng mahigit 50 to 100 grams. So, depende po yan sa dahon na ating luluto. So, malimit po, ito po ay niluluto natin ng mula 15 minutes hanggang 2 oras at kuminsan tumatagal pa ho ito ng 3 oras. So, yun lang po. At ito po ay tinutunaw natin sa pamamagitan ng paggamit ng stick at hinahalo natin bago natin siya pakuluan. Thank you po again, Sir Cesar. Next question po natin.
From Miss Jessica Chua, possible po bang i-skeletonize kahit hindi mature at maliit yung size ng leaves, tapos i-adjust na lang po yung caustic soda solution? Again, the question po, possible po bang i-skeletonize kahit hindi mature at maliit yung size ng leaves, tapos i-adjust na lang po yung caustic soda solution? Okay. Ang isang nakikita ko po dyan, kung hindi po matured ang dahon, ay hindi pa ho rigid yung venations niya. Katulad po ng nabanggit ko kanina, isa ho sa criteria para malaman, magawa natin ang ating skeletonized leaves ay dapat medyo rigid or matigas na ang kanyang mga buto ng dahon. So, ang pinaka-importante dyan ay kita mo na yung venations niya ay rigid. So sa mga young shoots, for example, alam naman natin na pag hindi pa matured ang dahon na yun, ay malalambot pa yung kanyang mga venations. So maaari dahil sa paggamit natin ng caustic soda, kahit bawasan natin ang paglalagay ng caustic soda, ay hindi natin magagarantiyan na hindi ito malulusaw. So I would suggest or I would recommend na mas piliin pa rin natin gamitin ang mga dahon na matured at may rigid ang venations. Maraming salamat po. Okay po, maraming salamat po, Sir Cesar. Next question po natin ay from Miss Jean Timario. Is it okay to leave the natural color of the leaf after washing as is and skip the dyeing for a natural look? Also, what is a good natural dye for the leaves? Thanks. Again, the question, is it okay to leave the natural color of the leaf after washing as is and skip the dyeing for a natural look? Also, what is the good natural dye for the leaves? Thank you. Yes, kung ako lang po ang tatanungin, I would suggest na we retain the natural color of the leaf. Yun nga lang po, alam po naman natin ang dahon, kapag ito ay natuyo, maaari sa umpisa ay makikita natin ang kulay berde or green. Pero pag naglaon po at nagkaroon ng oxidation, ito po nasinaga na ng araw, maaari pong bumalik po sa kanyang natural earthly colors or yung tinatawag nating brownish in color. So, eventually po, lahat po ng ating mga dahon, sa proseso pong yun, pagka po siya ay natural na kulay niya, ang magiging kulay niya po ay either light greenish in color or magiging brownish in color. So, ayun po ang magiging epekto kung hindi ho natin kukulayan or i-bleach yung ating dahon. At kung gagamit po tayo ng organic or natural dyes, hindi ko pa ho nakita ang pinaka-performance ng natural dyes, but basically, alam po naman natin ang natural dyes also has an effect when it gets affected by sunlight. Alam po natin ang natural dyes ay hindi naman po pwedeng basta-basta araw-araw na expose sa init ng araw. So, pwede naman po ang gamitin natin, pero hindi po natin magagarantiya na mariretain niya yung color na gusto natin mangyari doon sa ating skeletonized leaves. Salamat po. Thank you again, Sir Cesar. So, next question po tayo. From Miss Maria Asuncion ni Reyola, pwede po ba by volume ang paglalaga ng mga dahon? Yes, pwede po. Pwede pong by volume or by weight. Depende po sa preference ng magluluto. Ang pinakamahalaga po dyan is in the process o sa proseso ng pagluluto ay ang dahon ay ang lahat po ng dahon ng ating luluto ay nape-penetrate ng ating chemical solution. Caustic soda solution na ating ginamit sa pagluluto. Kasi pag hindi po siya na-penetrate ng ating caustic soda, ay hindi ho magkakaroon ng reaction to at hindi ho mahihirapan po tayong tanggalin ang mga laman na gusto nating tanggalin sa ating mga dahon. So by volume po, wala pong problema. As long as you are sure kung gaano karami ang inyong ilagay na dahon at kung gaano karami ang tubig na inyong ginamit. Ang mahalaga, mas marami po ang tubig at nalulubog po o lumulubog po ang ating mga dahon doon sa caustic soda solution kapag ito ay ating pinapakuluan na sa takdang oras. Thank you po, Sir Cesar. So, next question po tayo. From Miss Mary Luz Orozco,
Good morning po. Tanong ko lang po ulit kung ano po yung pwedeng ipalit sa caustic soda if ito po ay hindi available. Next po ulit. I read the question again. Tanong ko po ulit kung ano po yung pwedeng ipalit sa caustic soda if hindi po to available. Okay. Isa sa pwede nating ipalit, katulad ng binanggit ko kanina, ay yung tinatawag nating liquid sosa o yung ginagamit nating panlinis ng ating mga lababo at mga inodoro. So ito po yung ginagamit para matanggal yung bara. So kung wala po tayong magagamit na liquid sosa, meron po ako mga naging estudyante noon, ang ginagamit po nila ay mga detergent bars or sabon na panlaba. Hindi ko pa ho napatunayan kung ano ang nagiging epekto nito sa pagtatanggal ng mga laman ng ating mga dahon. But basically, ang detergent bars o yung mga sabon na ating ginagamit sa paglalaba araw-araw, ito po ay may mataas na concentration na caustic soda. So yun po ang ginagamit nila at maaari pong proseso siya pero hindi ko natin malaman kung gaano katagal siyang mapoproseso. At kung gusto niyo naman po na kung yung the natural process of skeletonizing leaves, the best po is hayaan lang po natin siya mabulok sa isang balde ng tubig at hayaan natin yung natural decomposition na mangyari. At yung mga mikrobyo na ang kakain ng mga laman ng dahon at pag naglaon po, sabihin natin mga 3 hanggang 4 na linggo, ay makikita po natin ang epekto nito na matatanggal na po ang laman ng ating mga dahon. Maraming salamat po. Sir Cesar, follow-up question lang din po from Miss Princess Ann Sales. Saan po nakakabili ng caustic soda? Katulad po ng akin nabanggit kanina, ang caustic soda po ay madalas nabibili sa mga chemical supply store. Ngayon, kung wala po sa lugar nyo, ang isa pong pwedeng natin pagkuhanan ay yung mga drugstore po, o yung katulad po ng ating Mercury Drug o yung mga Star Drug, meron po silang naiitinda ng mga ganyang caustic soda. At kung wala pong mabiling caustic soda, katulad po ng nabanggit ko, ang liquid sosa po is about 90 to 95% caustic soda. Ito nga lang po ay diluted form. Sabihin, ito po ay nabibili ng diluted at mas marami kayong magagamit kung ito pong gagamitin nyo sa pagluluto. Salamat po. Thank you, sir. So, i-visit lang po natin ang ating mga malapit na drugstore po sa ating mga bahay. So, doon po tayo makakakita ng caustic soda. Okay po, next question po natin. From Miss Isabel Francine Lima. Pwede po ba gamitin ang soda ash instead of caustic soda? Okay. Soda ash po, we have tried soda ash before pero napansin mo namin na parang mahirap gamitin ang soda ash, parang malusaw yung mga laman ng mga dahon na gusto nating iproseso. Salamat po. Thank you, sir. So another question from Ms. Maria Asuncion Liola. Pwede po ba ihanay muna ang mga dahon bago po ilagay ang solution para maayos ang pagkakahanay ng mga dahon? Ihanay, ibig sabihin isasalansan ng tama, no? Pwede naman po, kaya lang po, sa proseso ng pagluluto, ito po ay minsan parang nagluluto po tayo ng mga gulay sa bahay. Ito po ay binabaliktad natin para yung nasa ilalim ay siya pong pupunta sa ibabaw at yung nasa ibabaw siya pong mapupunta sa ilalim. Para po yung ating init ay nadidistribute ng tama sa ating mga dahon at ganoon din yung ating caustic soda solution ay naididistribute ng tama. Kaya kung minsan pag tayo po ay nagluluto ng dahon ay occasionally ating hinahalo po ito para lalong kumapit or lalong ma-distribute yung ating caustic soda solution sa dahon. Salamat po. Sir Cesar, follow-up question lang din po muli from Ms. Maria Asuncion. Limestone po ba ang caustic soda? Limestone hindi po siya limestone. Ang caustic soda po is sodium hydroxide. Sa chemical base po. Ito po ay kombinasyon ng sodium at hydroxide. So hindi po siya yung limestone. Salamat po.
Okay po, so last question na po tayo sa ating pong training webinar. So ito pong huling question po ay manggagaling po kay Miss Mariel Siladan. Sa paggamit ng caustic soda sa skeletonized leaves making, importante pa rin po ba na dapat lye to water ang pag-add? Kasi po sa soap making, sumasabog po ang solution kapag water to lye ang gagawin. To Yeah. repeat the question, sa paggamit po ng caustic soda sa skeletonized leaves making, importante pa rin po ba na dapat lye to water ang pag-add? Kasi po sa soap making, sumasabog po ang solution kapag water to lye ang gagawin. Tama po si Miss Mariel. Light to water solution po ang dapat gamitin. Para alam po naman natin ang chemicals ay very concentrated yan. So, kung dahan-dahan po natin siyang ilalagay sa ating tubig, ay dahan-dahan po siyang ma-dissipate or dahan-dahan po siyang ma-dilute. So, yun po. Tama po si Miss Mariel. Mauna po ang light to water solution. Okay po. So maraming salamat po sa ating resource person, si Sir Cesar, para po sa pagsagot ng ating mga tanong. And now po, pakicheck na lang po ng inyong mga comment box or chat box na andyan po yung mga suggestions kung saan po makakakuha ng caustic soda. So maraming salamat po Sir Cesar for your participation sa ating training webinar. And kung meron po kaming mga tanong na hindi po nasagot at may mga tanong pa po kayo na gusto pa pong itanong sa amin, maaari po kayong sumulat sa aming ahensya or mag-message po sa aming Facebook page para po masagot namin ang inyong mga katanungan. And ngayon po ay ipa-flash po sa ating screen ang list of materials na kakailanganin po natin sa paggawa ng skeletonized leaves. So unang-una, kailangan po natin ng matured leaves, kagaya po na nabanggit ni Sir Cesar, preferably matured leaves para na po, kita na po yung venations. So kailangan din po natin ng sodium hydroxide, kailangan din po natin ng sodium hypochlorite or sunrox, hydrogen peroxide, dyes, old toothbrush, or yung sinabi rin ni Sir Cesar kanina, yung shoe brush, basin, and pail. So kung mapapansin niyo po, napakadali lamang po ng mga materials na kakailanganin natin at madali pong hanapin. Kaya tayo po ay go na sa pagbuo at paggawa ng skeletonized leaves. So maraming salamat po. So before we end, we would like lang po to ask a few message from our resource person, Sir Cesar. Baka po may message po tayo. Okay. So, once again, salamat po sa lahat ng nakinig at nanonood sa level 2 presentation ng aming ahensya tungkol sa skeletonized leaves technology. At kung may mga karagdagan kayong katanungan, ay pwede naman po kayo sumulat at alam naman po nyo kung saan kayo pwede sumulat. Doon po sa aming direktor, kay Dr. Romulo T. Agangan. At muli, ako po ay nagpapasalamat at magandang umaga po at stay safe po lagi po. Salamat po. Maraming salamat po, Sir Cesar, sa mensahe niyo po. Now po ay gusto ko pong tawagan ang Chief po ng TMDSS para po sa kanyang mensahe, Dr. Maria Shelito G. Siladan po. Magandang araw po sa inyong lahat. Tapos na naman po ang isa nating webinar, training webinar. Kung naka-attend po kayo nung Tuesday, yun po ang ating level 1 at ngayon nga po, ito naman ang ating level 2. So, sinasabi namin, meron tayong 3 levels ng training delivery service. Ngayon, ano po ba yung level 3? Ang level 3 po, doon po gagawin natin yung kung interesado pa po kayong ituloy, yung talagang actual na kayo na ang gagawa together with the guidance ng ating expert, si Sir Cesar, tsaka yun pong iba pang involved sa technology na ito. So, paano po kayo makaka-avail nun? Una, dapat meron kayong pruweba na kayo ay umattend na ng level 1 at level 2. So, paano po kayo magkakaroon ng pruweba? Dapat meron po kayong certificate of participation for both levels 1 and 2. Paano kayo magkakaroon ng certificate? Una, dapat kayo ay nagparehistro. Pangalawa, kayo ay umattend. At pangatlo, kayo ay nag-evaluate.
So ano pa po ang condition ngayon para makapunta sa level 3? Lahat po ng requirements na kakailanganin para sa naturang proseso, kayo po ang magpo-provide nun. Pangatlo, ganun din po, dahil ito ay isasagawa sa FPRDI habang tayo ay nasa ganitong pandemya, importante din po na yung lugar ng Laguna kung saan ang aming opisina ay matatagpuan sa Los Baños po, importante po na kami ay nasa low community quarantine status na. At kayo po, kung saan man po kayo magmumula, kayo rin po ay nasa low quarantine status na. Iyon po ay para sa protection natin, kayong mga pupunta at kami pong tatanggap sa inyo. Pang-apat po na kondisyon, ang level 3 po ay isasagawa sa FPRDI lang. Hindi po kami muna maaring bumiyahe papuntang ibang lugar hanggat hindi po natin nasisigurado na tayo ay protected na sa COVID-19. Pang-lima na kondisyon, maximum lamang po ng 5 katao. Katao po, hindi participants. 5 katao ang papayagan naming makapunta sa opisina. Ito po ay gawa pa rin ng ating maraming restrictions. So, mas maganda sana kung yung 5 pupunta, participants din sila para ma-maximize. Bakit po 5? Kasi ang inaalaw lang po sa congregation with the physical distancing and with the wearing of face mask and face shields ay 10. Ngayon po, bakit 10? Kung kayo po ay 5 darating, malamang-lamang sa hindi, kami rin po ay around 5 people na mag-a-assist sa inyo. Pinaka-importante po, as of this time, nire-request po natin sa amin yon. Isusulat po kayo sa amin, i-address nyo kay Dr. Agangan. Hahanapan po namin ng availability o schedule ang ating training team. So sa ngayon po, sinasabi ko na po sa inyo, kami po ay merong nakaschedule na 2 training seminars sa bawat linggo at yun po ay magiging 3 pa dahil magko-conduct kami ng massive training webinar doon sa isa naming medyo patok na technology ngayon na ang amin din pong resource person or expert ay si Engineer Austria. Iyon po yung tinatawag naming bamboo frame face shield. So almost every week po ito-conduct namin ito. So ibig sabihin, sa loob ng 5 araw, 3 araw po kaming magko-conduct ng webinar. So most likely po, kung gusto niyong magtuloy hanggang level 3, ito po ay by 2021 na. Hayaan po ninyong magbigay pa rin ako ng paulit-ulit. Nabanggit na nila, nababanggit na sa aming mga presentations. Pero hayaan po ninyong ulitin ko sa inyo ang importansya ng mga reminders na ito. Kami po ay nagre-render ng serbisyo sa inyo ng libre. So kami po ay isa lang naman ang aming kapalit na hinihingi maliban sa inyong attendance. Paki-evaluate po ang aming delivery ng service. So again, nabanggit ko kanina, para tayo magkaroon ng certificate, kailangan meron tayong na-fill upan na background information ng participants. Yun po yung pinifill upan nyo pagka kayo nagpe-pre-register. Kahit po kayo makakuha ng link, kung wala po kayo nun sa aming database at kayo po ay nag-evaluate, hindi pa rin po kayo makakatanggap ng certificate. So, kung wala po ang isa, walang certificate. Pangatlo po, kami po ay nagpo-post sa aming FPRDI Facebook page ng announcement a week before the webinar. Nandun na rin po ang link ng registration. Kalimitan po, in 1 to 2 days, napupuno ang aming registration. Kaya siguro pagpunta nyo, nakikita nyo, close na po ang aming registration. So, abang-abang lang po tayo sa aming FB page at habang nag-aabang, baka pwede pong pakilike na rin. So, kung hindi man po ninyo nabuo ang webinar ngayon
at gusto pa ninyong mapanood ng paulit-ulit as much as you want, ito naman po ay i-upload sa aming FPRDI FB page and at the same time sa aming FPRDI YouTube channel. Sorry, but we do not exclusively send our AVPs sa mga magre-request kasi naman po, pinopost na po namin siya ng libre. Sa lahat po ng concern ninyo, welcome po ang aming opisina. Susulat lang po tayo sa aming direktor. So, na-notice ko po na marami palang educators. Maraming educators ang palaging uma-attend sa ating mga pa-webinars. Ako po personally, ina-appreciate ko yan kasi maagang ng mas bata pa sila, masimulan na natin sila na maipakita sa kanila kung ano ang ganda at beauty, ang ganda o ang beauty ng siyensya o ng agham. Ganun din, pwede na nating pagdugsungin na ang matututunan mo sa siyensya o sa agham, pwede rin palang pagkakitaan. So, maaga pa lang, i-culminate na natin sila at welcome po kayo sa aming mga pa-webinar. So, at this point, let me thank you everyone who attended this and the previous seminars. Yung pong umattend ng SLP1 o sa Skeletonized Leaves Processing Level 1, na ipadala na po ang inyong certificate sa inyo. So, ayan po ang dagdag na regalo namin sa inyo. So, salamat po sa inyong pagdalo at ganun din po, walang humpay na pasasalamat sa aming mga eksperto. Si Engineer Cesar Austria, lagi po yung available for us. Thank you, Engineer Cesar. At syempre po, hindi pwedeng hindi ako magpapasalamat sa aking TMDSS team. Napakasisipag po. Kami po, ang nakita nyo kanina nung pinresent kung ilan kami, 7 lamang po kami. And every time we conduct a training webinar like this, kami po ay virtually magkakasama, ninenervyos sa umpisa, at kahit papano nagse-celebrate with a good lunch sa kanya-kanyang bahay because we all work from home pagkatapos po ng isang magandang webinar, kagaya po nito. So, sa ngalan po ng TMDSS, bibitbitin ko na rin po ang aming division at ang aming institute. Maraming salamat po sa pagdalo. Welcome po kayo palagi. Thank you. God bless us all po. Maraming salamat po, Dr. Gian, sa napakaganda niyo pong mensahe. Inspirational rin po para sa ating mga participants. So muli, nagre-remind po kami na mag-evaluate po tayo upang mabigyan tayo ng Certificate of Participation. Paki-check po ng ating comment box or chat box para po sa link ng ating evaluation form. Ang ating pong overall rating ay maaring lagyan ng 5 na rating bilang ito ang pinakamataas at 1 para po sa pinakamababa. Maaari din pong maglagay ng 2.5, 3.5, or 4.5. At huwag po nating kalimutan, kagaya po ng nabanggit po ni Dr. Jill kanina, ay meron po tayong massive training para po sa ating bamboo frame face shield na in and patok na patok po ngayon. So kung kayo po ay interesado, abangan nyo lamang po ang aming announcement sa aming Facebook page at lagi nyo po antabayanan ng mga susunod pa po naming mga training webinar offerings. So maraming salamat po muli sa pag-attend po ng aming training webinar. Makakaasa po kayo na ang FPRDI ay patuloy po na magbibigay ng magandang serbisyo sa inyo sa kabila po ng pandemya na ating kinakaharap. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong oras na inilaan para sa amin. Stay safe everyone and thank you po.